Okay, magandang tanghali mga ka-solar. So, andito kami ngayon sa Quirino Highway sa Baisa, Quezon City. Mag-install kami rito ng 6.2 kilowatt solar panel, tapos yung inverter niya ay 8 kilowatt hybrid inverter. Tapos ang kanyang battery ay 16 kilowatt hour lithium battery. So, bali day 1 namin ngayon dito. Ito yung bali, ang gagawin lang muna namin dito ay mag-i-install kami ng 10 solar panel, tapos mounting, tapos yung wiring. Meron na rin battery. So yung inverter, waiting pa kami sa 8 kilowatt hybrid inverter na magkaroon ng stock. Pero ngayon, ang gagawin namin, ikakabit na namin yung mga on-hand namin na major component, solar panel mounting. Pero si battery, isasabay na namin to sa pag-install ng inverter. Yung mga kasama natin nasa may bubong. Ilan sila sa bubong? Bali, apat. Apat, okay. So, okay ka lang ba rito? Okay na, okay. Okay. Ito yung iakit natin na panel na 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ito yung kanyang model. Jinko. Yan po. Tiger Neo Jinko N-type bifacial. So mapansin nyo, ito yung likod ng solar panel. Hindi siya kulay puti. So solar cells pa rin yung kanyang itsura. So bifacial po yan. N-type. Tapos tier 1 brand. Bali Tiger Neo series po itong Jinko na gagamitin namin. Mamaya palipad ako ng drone. Kasi yung target namin na matapos today. Kasi bukas may gawa naman kami sa may Manila, malapit sa Santa Mesa. Magdi-deliver muna kami ng battery panel tsaka inverter doon. Tapos ang start ng installation niya ay Webes. Ito yung bahay ni client, ito taas, first floor, second, third floor. Andun yung mga tao ko nag-i-install. Magpapalipad ako ngayon ng drone. Lapitan mo sila. Round pagtapos yan, wiring na. Turuan mo sila. Pati sa wiring. Sa wiring, turuan mo sila kahit wiring matutunan muna nila. Pasusunod, may kasabay ka na gagawa. Wiring, tapos dyan ka. Dapat safety shoes eh. Yung na ano? Hindi ko alam. Nasaan ba? Ha? Sabi sa'yo, ikaw maglagay.
Bali, meron tayong kasamang tatlong OJT na tinuturuan sa solar, sa wiring, sa mounting, pati sa inverter side. So, iti-train natin sila para sa susunod na mga installation, kaya nang sabay gawin. May gumagawa sa bubong, may gumagawa sa inverter, at saka sa wiring. So, tingnan natin kung sino yung willing matuto sa tatlong bago. Okay, magandang hapon mga ka-solar. Bali, naglalatag na kami ng cabling. So, ganyan kahaba. Mula doon sa nakakulay blue na yung solar namin. Mula doon sa dulo nun. So, ang bahay nila, Sir I, 1, 2, third floor. So, nakapagsukat na sila ng haba ng PV cable at grounding. Ngayon naman, itong tatlong set ng wire na to ay sabay-sabay naman ipapasok sa conduit. So, may tatlo tayo ditong tao na tine-training na gustong matuto sa solar. Mga kabataan. So, bigyan natin ng opportunity sa gantong aspeto. At willing naman silang matuto. So, ang nag-guide sa kanila si Ron at si Ashley. So, ito ay actual hands-on training with supervised ng marunong para kahit pa paano ay hindi ma-compromise yung quality since beginner yung iba. Pinapa-hands-on namin sila. Huwag mo apakan yung wire. Yan. Dito lang dumaan. Yan. Pwede nyo itong i-cut nyo na to, banda rito. Ron, ayaw mo i-cut? Tapos, itali nyo lang dito kasi bawal to pumasok sa loob. Ito yung panghatak natin ng wire eh. Pag pumasok sa loob to, mahirapan tayo ipasok lahat yan. So ito, para umiksi-iksi, kasi nakakabala sa inyo eh. Pero mga ng cutter mo. Para hindi kayo mahirapan. Ito naman yung tamsi na to. Ito yung ginagamit pang batak itong mga wire. Binubuhol dyan. Para mabilis. May kasama ng ganito pag bumili ng conduit. Pero turo mo sa pansuod mo sa kanila para ma-actual nila ma-experience. Pero yung sa pagbubuhol mamaya ng wire, ikaw na muna gumawa. Pakita mo sa kanila. Kasi kapag yan yung mali kayo ng buhol, pinasok na natin, sa kalagitnaan biglang naputol, bumitaw, yung pagkakabuhol nyo, wala na. Hindi mo na mababalik ito sa loob. Kaya lang sigurado yung pagkakatali. Sir, mag-share. Ha? Sige. Ganun mo pala habang ikot-ikot mo sa'yo. Okay. So, bali dito, ang gagawin namin ay wiring, mounting, tsaka solar panels installation. Kasi wala pang dumadating na 8 kW hybrid inverter ngayon eh. Bali, ba ngayon? May 5. Dito yung position ng metal enclosure, inverter, battery, tas inverter. Pero yung battery na i-deliver namin yung client, ilalagay na namin sa bahay nila. So, sabay-sabay na namin kakapit. Kaya ang target namin ngayon na wiring, mounting, tsaka conduit. Yung safety device kasabay na rin sa inverter. After nun, tapos na kami, lipat na kami ng kabilang project sa Quezon City. Manila. Sa Manila kami bukas. Ron, sa kanya yung paggawa, Ron. Sa kanya paggawa. Tignan mo yung ginagawa ni Ron doon. Wait lang. Hands-on nyo ha. Wait lang. So, ipoporma nyo muna yung wire bago nyo sabihan sila na bigyan ng signal na, sige, hila. Ipoporma nyo na straight na ganun. Kasi pag nakabalik ko yan na ganito, tapos hinila nila, hindi na mapasok. Bitaw mo. Pag nakaganyan pa, bitaw mo.
Kaya ikaw, ang trabaho mo, hawakan mo to, tapos i-straight mo yung wire para smooth yung pagpasok ng wire. Ha? Sige, hands on nyo ha. Okay. Bigay. Ito. Kailangan maluwag to. Sige. Sige, pailan mo. Pa-straight mo sa kanya. Sila. Angat. Mabit, mabit. Mabit yung dilaw, sir. Sige kayo magano. Para ma-experience yung hands on ha. Okay, hatak. Pod. Sige pa. Yung paghatak nila, sabayan mo ng pasok ng wire. Para hindi sila mahirapan yan. Sige, huwag mo na ikot. Kaya yan. Huwag mo na galawin. Tulak mo lang yan. Tulak mo lang yan. Pag ganyan lang. Basic lang yan. Parang nagpapasok ko lang ng ano. Kasi ikaw, taga-tuwid ka ng wire. Arrange. So, bale ito ngayon yung status sa may roof. Yan sila. Bidyan mga. Ito mga sa city. Okay. Ha? Hernan. Ito kapag yan. O, alalay sa pag ano. Taas. Okay. Pag may alikabok po dyan eh. Yan, bali nagtataas sa ng panel. Bali day 1 nga pala namin ngayon dito. Sa Carino Highway by sa Quezon City. 10 panels yung ikakabit. Bali 10 panels yung ikakabit namin dito. Baka may shout out kayo. Hindi nga, oh. Alalay lang, ha. Alalayan mo lang. Baka hindi niya makita yan. Diyan mo na siya muna sa Jeng. Ikaw mo yan. Ako siya punos yan. Diba tayo? Sige, kayo na magpunas. Gawin. Pero yung mga alikabok. Yan. Para pag-install sa roof. Malinis. Ako muna na.
Okay, kompleto na ang ating 10 solar panel. Pang 10 na ba to? Opo. Pang 10. Madali lang to, flame lang. Oh. Makalagpas lang tayo dito sa ilaw na yun, oh. Tsaka sa wire na yun. Safe na yan, tuloy-tuloy. Di ba? Ang masasabi mo, mahirap ba? Sakto lang, boss. Basic? Basic. Galing sa contraction. Agad. Wait lang, wait lang. Hindi mo muna, hindi pa muna nilagay. Hindi, basta ilahin nyo. Tatamaan kasi. Pag di pantay. Ilahin mo sa'yo, tapay. Hindi, pantay na. Sabay, sabay. Pantay lang ha, sabay. Ito yun. Walang gloves yung isa. Si Tapeng. Mag-gloves ka! Masakit sa kamay yan. Mag-gloves ka na, sabi ni boss. Kapanalatakal niya. Ha? Kapanalatakal. May gloves pa doon? O tinanggal niya, tinanggal niya lang talaga? Binigyan lang ng gloves. Masakit yun. Magpipintos kamay niya doon. 44 plus, ganun din yung 44 plus yung ginawa nyo. Mas mahirap ma'am sa elevator, sa hagdan. Fourth floor. Eto, swerte kasi diretso na agad lifting. Kami hindi. Inakyat mano-mano sa ano. Hindi siya pwedeng itaas ng ganito kasi maraming canopy yung bahay. Maraming tatamaan. Okay, good morning. Magandang hapon mga kasolar. Bali, anong araw? 12:55, May 25. Dito kami ngayon sa may Gaisa, Quezon City, Carino Highway. So, continuation ng installation. Dumating na kasi yung 8 kilowatt na inverter ni sir at saka yung battery. Yung battery, nandito na nung day 1 namin. Bali, inverter lang hinintay namin. So since may inverter na, tutuloy na namin yung installation. So ano status dyan ano? 4 man? 5 man, ano ang status? Ano, salapit na to. Susulot na lang Ba't tinutupi mo pa? para malusot. Okay. Bali, nag-wiring muna kami ng AC line. Papunta sa inverter, papunta sa metro ni sir. Isang backup load, tsaka isang on-grid side. Tapos grounding wire. Tapos ito, nagpe-prepare na ng grounding rod. Magbabaw ng grounding rod. Naghahanap na kami ng lupa na pagbabaunan. Kasi puro semento rito. Walang lupa. Kahit dun sa metro nila walang lupa. So dito pala yung location ng ating inverter. So itong conduit, may power na to sa solar panel kasi mataas yung bahay nila sir. Nung nag-install kami rito, gumamit pa kami ng scaffolding. So bali kinanik namin para hindi na kami tataas kasi yung scaffolding ay liligpitin na.
ilang linggo rin nakalipas bago ituloy yung installation. So may power na yan, yung DC wire na yan. So ganito yung plano namin na layout. 8 kW inverter, metal enclosure battery. So ito yung poste. Ito yan. So dito. Almost eye level lang. Gusto lang ni client naka-elevate yung battery. Dahil marami raw daga dito. Bali, niwawiring na namin yung AC wire. Okay, yung bracket. Sobrang bigat ng battery. Ayun. Tumatay na si Taguro. Saka siyang gongko. Oh. Yes, sarap. Tuloy-tuloy na sana ba? Nagtanong na si Boss eh, no? Tatayo pa muna natin yan. Oo. Kuha na tayo ng belo. Isa, dalawa. Sama ka ito lang. Kanalila. Sige. Isang kamay nga lang gamit ko. Yabang mo naman yan. Ayan. Kaya kasi yung... Hindi, patabi muna ako to. Dun. Palagay muna ako dun. Para walang istorbo. Yan. Tsaka to, baka matalisod kayo dito sa strap. Tanggalin nyo yan dyan. Two stop yan. Nakakatalisod yan. Okay. Kaya pala isang pandita pa mo gisa yan. Kaya nga. Nakakagod. Baka ba? Wala naman kasi yung... Okay, huwag nyo gawin ka. Huwag nyo gawin. Tulungan natin. Seryosohin nyo ha. Seryoso. Pre, yung pagbaba dito, pre, tulong mo yung tutulong mo. Masama kami namin dito, pre. Walang bawa yun, pre. Mga kalahati lang. Di sabihin, dito ba tao namin sa pre? Ito pa kasi sa pensyon. Pagkaangat na yung gato. Isa. Ang mataping. Isa. Ang mataping. One, Okay. okay. Dito nga lang, pre. Yeah. Lalala na ito dapat natin. Sige tayo kumuha na ito. Sabay-sabay. Bilang 1, 2, 3. Ito na nga. Angat lang siya. Okay. Kasi may ilalagit naman po siya ng wider. Hindi malaki talaga yung pagkakabata. Balik ko eh, no? At least bumabaon.
Makakatawa din. Hindi mo mapipitawan yun, no? Ano, di na tatalsik yan. Welding ko yan eh. Tumbok mo sa battery, tumbok sa battery, tumbok. Konti-konti lang. Balik konti. Wala. Sakit na. Oh, yung metal closure naman. Hindi, balik mo konti. Balik mo konti. Paano? Pag ganun, kaliwa kanan. Masakin. Umitin mo lang basta. Balik konti. Konti pa. Bato lang, kahit bato. Konti-konti lang. Konti-konti lang. Balik. Konti-konti pa. Gitna na rito. Gitna na rito. Ayan. Oh. Gitna na rito. Dito ako pumunta. Takat ko siya. Hindi mo takat na. Taas. Hindi, sa ano? Ropa, sa ano? Kaliwa ka. Punta ka sa kaliwa. Yan. Hindi. Pero ano, Puds, wala tayong tuntungan. Mamaya mo na yan. Tignan ko muna dito. Ano, tawag ito? Diyan, pasok ka muna konti. Yan. Yan, gitna na, Pud. Nakatumbo ka na doon sa ano, 9.5 cm. Yan, barilin mo na sa gitna. Gitna. Okay lang yan kahit may sa align. Kasi magle-level pa naman tayo. Okay. Yung pangalawa naman, i-level mo muna. Gitnang gitna, i-level. Walang pa. Kunting ganun pa. Sobra. Sobra naman. Konti pa. Konting-konti pa. Konting-konti lang. Konti lang. Oh. Yan. Lock na yan. Pagka binaril mo pa ng isa, hindi na tayo pwede mag-calibrate ng ano ha. Kaya dapat, pag binaril mo, hindi magagalaw to. Yan, fix na yan. Okay. Nako. Yan. Okay. Bangot. Umangat. Pero ano, hindi yun. Pero ano naman yan eh. Pero hindi naman tatamaan yung over niyan. Yan o. Dito naman, dun. Hindi pa kaya. Lapit ka kaya to. Lapit ka kaya dito. Itong ano mo. Bali, updated model pala tong inverter ni Sir. SG05 na siya. Mataas yung input current niya. Yan. SG05. Yung bracket. Pantay boss. Ah. Ano kailangan mo tulong? Ayan. Ano? Sige, makukuha mo yan. Oh. Bubbles, tingin sa bubbles. Oh. Ayan. Pantay na. Walang ano. Yung pangalawang ano, ito kasi yung bagong load. Tatlong hollow blocks. Bagong load. Dali ko eh. Halos nababaw na yung grounding rod. Kanina abot yan hanggang dun. May pasok ng tubig. Ngayon, yan, nabaon. Nakakuha tayo dito ng magandang spot. Okay, mga tops ko. Umulan. Lakas ng ulan.
Okay. Tapos pasok mo to dito. Isa pa. Hanggang dalawa lang ba to? Tapos pindutin mo to. Gitna. Na ba? Tingin. Hindi namin kita. Ikaw makakakita niyan. Yaw! Yaw! Kaya parang hindi ko matumba. Ops. Okay. Level bar. Laos! Level bar. Pukpukin mo. Pakunti. Uy! Akala ko ano. Akala ko ano eh. Patay na? Baril mo na, lock mo na. Sa baba naman, sa baba mo ng baril eh. Yan, dyan. Make sure mo, gitnang-gitna. Okay. Oh, sige. Ang mga sayo mo. Goods. Oh, lock. Ano? Wait. Taas mo pa na konti. Goods kahit maulan. Yan. Parang Nakabibig niya. pinupunit yung bakal eh, no? Itututok na yung... Pagsaw. Tapos yun, pre. Mali yata pesto mo. Kanya dito. Lubog na. Lubog talaga sa kabila yan. Next. Bariling ka dito siya, napatay ka talaga ito. Kasi di pumupunta kayo ito pag di nakadiin eh. Hindi biro yan. Huwag yung gawing barilin yan. Saan yung laser? Tagusan sa inyo yan. Puso mo. Ah. Clear? Clear. Ah. Two step. Wala nakalagay. Walang kg. Sige, Shanti. Paano pa rin yan? Paano yung pagpasok niyo? Ayun, sige. Pud, tanggalin mo muna kayo yung tornilyo. Ano mo rito? Delikado kasi ito. Tanggalin mo muna yun. Nakakatama ng tao. May alalay sa gilid. Sa ilalim ha. Sa ilalim alalay. Tapos yung isa mag-aalay ng lock sa gilid. Kung nakasakbat na. Yan nga, tama to. Ano na kasi huwag mo tutulak siya eh. Okay. Angat. Konti pa. Tapat. Hindi, kay hindi pa nakapasok. Dito po. Dali, dito mo, hindi pa rin. Tanggalin nyo muna sa inyo. Hindi yan malalagyan, boss. Oh, ano? Totoo yun. Okay na dito. Sa'yo. Sige, tawagan na dito. Oh, di pantay niyo. Wala dyan kami logo. Kung hindi ako, hindi ko nakawako. Para bitangan, kami natin lahat yan. Okay na. Pasok na. Pilip, papatol pilip. Yung security lock. Sarap lang ng tignan pag pantay oh. Yung level dito, pantay. Siya ako kumana eh. Makasi ka talaga, poodle. Ano? Ang swerte ni Pod pag naging anak ni boss. Pero kung paano na sa
Time check mga ka-solar. 5:52, magka-alas 6. Status ngayon sa site, nakapagkabit na kami nakapag-mount na kami ng solar inverter, battery, safety device. At yung grounding na 3 meters, awa ng Diyos, nabaon naman namin yung 3 meters. Kala namin walang pag-asa. Nandito yan kanina, yan. Nakasandal yan dyan sa may biga. Nabaon namin 3 meters. Successful naman. Okay, magandang gabi mga ka-solar. So tapos na kami mag-install. Pauwi na kami ng Teresa. Time check 7:05. Ayan mga kasama natin. Okay, bago kami umuwi, di-dinner muna kami sa Jollibee. Ang masaya mo? Hiyaw! Okay, dinner time. Jollibee muna. Ang masaya mo? Success ang trabaho. Ikaw? Sayang ang pokpok na taping nag-alibot lang. Wala isang kasama namin. Ano yun sa sasakyan kasi kumain siya ng ano eh. Yung ulam namin tanghali na tawag doon, binagoongan. Dulas yung puto. Mas maganda to ano? Basta ano yung kasi. Crush. Uy, di nakatapat. Layo. Din mo. Yeah. Hindi mo makita yung isang guhit eh. Okay.
Okay, magandang hapon mga ka-solar. So, bali, pang day 3 namin ngayon, ongoing wiring. Ako ay pupunta muna sa Ocular. Iwanan ko si electrician namin. Tapos, may Ocular ako ngayon sa Santa Maria, Bulacan. Isa lang naman. Tapos, after nun, babalik agad ako dito. So, malapit-lapit na kami matapos. Okay, magandang hapon mga ka-solar. Bali, day 3 namin ngayon. Time check. 4:34. Naglilinya na sila papunta sa AC wire. Doon, papunta sa may metro. Tapos nag-junction box kami rito para sa grounding. Patap na nga ako nito. Putulin mo yung ulo. Tapos pakitap na. Para effective, ano na yung ground na yan. Para gumagana na yung grounding natin. Nakapag-grounding na, may grounding wire na. So wiring, almost patapos na rin. Yan. Dito mo yan. Dito na, putulin mo lang dyan sa ano. Pwede rin pa ganyan, yung ginagawa mo. Tatanggalin yung ano, ulo. Sige, pwede rin yan. Kalawat kanan. Tayo kayo sa board. Nang. Okay na yan, nakalabas tayo sa border. Ground lang. Kulang yata halo mo. Ha? Kulang ka ng konti. Saan yung assistance niya? Po, nakakabit na ba yung sa solar panel? Hindi pa? Yung grounding? Hindi pa? Ano pa nasa grounding? Wala pa? Sige. Inverter battery, mga sa labas, wala pa. Okay, sige, sige. Yung solar panel, sabihin mo sa akin pag nakabit na. Hindi. Anong labas?
100 eh. Wala pa yung solar panel eh. Actually, no. Kailangan at least below 25. Ha? Below 25. Dapat below 25. Yes po. 100 lang. Hindi, ay yung panel. Yung solar panel, hindi pa nakakabit. Hindi pa nakakabit. Yung- Pagka nakakabit na yun, dapat Mas mababa. Reading ulit natin mamaya. Sabi mga to, mamaya testing ulit natin. Kaya ano muna yung wire, itulak mo muna pa loob. Pod, baligtad to ah. Uy! Indicator light. Pinakita ko kanina eh. Sabi ko sa'yo, Itong red, dalawang red dito, dalawang black dito. sabi, tama ka nga ba yung Oh. kanina eh. Wala namang ground dyan, naka-disconnect naman. Okay, ako na ba? For the second test. Okay. Tight. dapat goods na yan. Yes. No. Ang baligtad. Ah. Loop calibration muna tayo. 10 ohms tama. 1 ohms. Yan, 3.7. Pasado na. Sabi sabihin ko. Effective grounding po siya. Effective. Mataas yung resistance niya. Ito yung grounding path natin eh. Kapag ka nagkaroon ng grounding fault sa metal, tapos surge power ng lightning sa SPD, diyan po diretso. Okay. Kasi, sir. apo. Ito, kinakabit. Calibration po ng ano yan, na ano kung calibrated pa po. Operate siya bago siya gamitin. So, lumabas 3.7. 3.7 ohms. Ang better ano kasi reading is below 5 ohms. 5. Apo. Good. Pero may mga ibang installation kami na hindi namin makuha yung ganito. Pagka talagang purong semento yung lugar, diba? Hindi na talaga mabauna ng grounding rod eh. Pero, saan mo siya inattach, hindi dun sa bakal. Dito po. Apo. Pasado yan, ma'am. Tataas pa resistance siya pag umulan. Kasi mas pagbasa ang lupa, mas tumataas yung resistance. Mababa pa ako. Expected ko na to na pasado to. Kasi nasa tabi tayo ng ano eh, kanal. Mabasa ako yung ano. Pakibalik. So, bali, ika 3 days na namin ngayon. Tapos na sana kami, kaya lang may factory issue yung inverter. Sira yung battery input, yung bus bar. Uy, napakan yung ano, tools. Sira yung bus bar, yung tornilyo 1 lost thread. So, may problem to. Problem eh, yung supplier sobrang tagal mag-reply. Buti lang may mga stock pa kami na 8 kW. So papakilim ko to ng warranty.
Tapos na sana. So, bukas babalik na kami para magpalit ng bagong 8 kilowatt inverter. Ako'y good morning mga ka-solar. So dito na ulit kami sa site. Dala namin yung bagong inverter. 8 kilowatt. Sayang, tapos sana kagabi pero problema pa. So ngayon kakabit namin yan. Inverter na lang naman yung pending namin. Kakain muna kami bago kami magsimula. Ito yung bahay ni client. Kakain muna kami bago kami magkabit ng inverter. Isa pa pala. Dapat bago pala sa amin kanina. Ay, dapat. Ito mo yung ano? Magkano ba yung siya? Malaki ito. 6 to 8K. 6 to 8K. 6 to 8K. 6 to 8,000. Pero ang gandun lang na siya. Oo. Pero di ba naiipon yun? Hindi naman. Sa battery. Sa battery na naiipon yun. Laki mo. Ganyan pala sinakamit ito. May hindi na ako ano eh. May hindi na ako mag-iyak ng buong buhay ito eh. Philip. Kasi may Ako, Ben? basics lang eh. Babalik mo ako ng F1, no? Okay na, thank you Lord. So yung bagong version ng DAE SG05, maganit yung tornilyo ng battery na putulan na kami ng isa. Kaya dapat yung gagawa nito professional. Katulad ko. Ito ako nakaputol oh. Yan, yung nakaputol sa unang inverter namin. Bong Reyes. Pero ang pangalan niya ay ano? May pangalan pa siya eh. Oh, may kilometer mas kanya.
Kailangan mo ba ito? Hindi na. May big na yan. Ano mo tayo? Solar panel muna tayo. Settings muna tayo. Yeah. Settings muna tayo na...
Check natin yung battery logs. Hindi naman siya nakainit. Charging ang battery. 3839. Pag ni-switch ko to, lilipat ako sa solar. Na-switch ko, lilipat ako sa solar. May nakabox ba bang aircon ngayon? Ilan? Sige, off niyo po muna. Tsaka yung rep. Minsan, easy. Kaya ano ba yung ilaw? O aircon lang? Kahit ilo, kahit din. May naman yung ilo. Aircon lang. Hindi ka nakano rito ah. Bakit tatawa ka ngayon? Ano boss? Nakakabit na natin. Ano mo yun? Nakasara na, pinapuksan pa. Kamay ko. Baka talaga. Hindi mo maaari-isip minsan. Nakasara na, pinapuksan pa. Siyang-siyang si Totot ah. Akala joke naman kasi. Akala ko naman na yung sasabihin mo yung... Akala ko, sasara na. Pinasara muna niya bago niya check. Ayos yun, para tumagal yung trabaho namin. CYD si boss sa amin eh. Gusto niya mabuo yung araw namin kaya kahit konti lang yung ginagawa. Kahit nga walang ginagawa eh. Bayad ka pa din ni boss. Ano yung kanta kanina? Ha? Ano yung kanta kanina? Summer of 69. I want of 69. Libre pagkain ni boss. Hindi, maganda dyan kay boss, ano? Mabubusog ka nang walang gastos talaga eh. May din yung pinapakain sa'yo ni boss eh. McDo, Jollibee, Carinderia. Ay, pero gusto mong ulam. Pwede, no? Open budget kay boss pagdating sa pagkain, eh, no? Yan ang gusto mo dito kay boss eh. Open budget. Lowest 1K, ano? Ay, ano sa ano? Hindi pwedeng pagkain, hindi pwedeng di masasaktan si boss eh. So, ano ba sabi mo kay boss? Ay, Mabuting tao si boss. yun, no? Tapos, Pogi, syempre. matik yan. Matik yan. Hindi naman mawawala sa pagkalalaki. Nakikita ni boss. Tipik mo yung tipik ko na ito. Ito lang si boss. Settings. Yung overload, positive kasi ito nakaset sa 8,000 watts maximum output. So, bubble lang naman kayo. Let's say, nag-shower heater kayo, 3.5 kilowatt natin kayo. Dalawang aircon. Pero kung hindi kayo i-overload sa existing appliances nyo ngayon, hindi naman. Yun lang naman. So, expected nyo dapat halos hindi kayo makakain daw na cooler. Saan mo ready ka lang dito? O hindi ngayon, siyempre? Ano? Paano? Malakas ba? Stable ko yun eh. Big sound sa alarm. Kaya yun siya. Kaya indicator red light. Hindi ko sa right. 62% chance ng budget. Pag ganon, message ka na lang namin. Ako. Pag 52% sure. Factory charge 50 po. 50. Po.
54 yung charge ako. Ngayon, nasa 62. Charge na, simula nung unang power. Tapos, check natin yung solar panel nyo. Yan, meron siya 2,000 watts. Okay naman. Pareho gumagana yung PV watt. Dito na siya makikita. Tapos ang battery naman, delete nyo, state of charge, may lang yung address, tapos voltage, saka ampere. Live BMS, pero makikita nyo ito. Saka nakasiro lahat ito. Ibig sabihin, baka nagalaw ito. Kung nasaan gate, itong internet cable. Pakipunta niya ako dito. Okay, maya. Pakipunta ako dito. Kapag nag-ano siya, pag nawala signal, Ito po ma'am. Pag kinilig niyo yung sa icon, dito ka sa icon, meron tayong 4 na icon. Solar panel, itong square, itong poste, similar ko yan. Itong bahay, consumption ng battery. Tapos ito, yung percentage yung battery. So, pag kinilig niyo yung battery, para malaman niyo kung properly communicated siya, siguro internet station. Click nyo lang yan, then punta ka sa live BMS. Dapat yan, yung parameters na ganyan. Pag hindi nakasiro lahat, sabihin na may mali. Hindi siya mag-a-alarm at mali. Baka naman din lang yung wifi. para Tapos, lahat to naka-settings na. So, sagad natin 21%. With 21% cut off na supply ng solar. Papasok na signal ko. Whatever, kung anong oras yun, kung madaling araw, o baka hindi nyo malaw, at sa madaling araw. Kasi malaki naman yung battery bank. Tapos na mas konti yung appliances na gumagana during daytime at nighttime, mas matagal malawag sa battery. Minsan hindi pa ka nalalaban. Naabot na agad na araw, perfect na yun. Yung kasi kung susunod ka na sa appliances mo, hindi solar panel na yun. So, may iwanan Yes. Ganun lang yung cycle niya. Fully automatic naman siya. So, sinagad natin sa 21%. Tapos, kung nag-run out, may 1% na usable. Tutuloy siya sa 20%. Ito naman yung sinatawag natin na shutdown. Lowbat, ito yung during residency Meralco. Hanggang 21% na cut-off. Pero kapag nag-run out, doon sa tutuloy hanggang 20%. So, ibig sabihin, wala kayong reserve power, 1% lang. Normally, yung iba ang ginagawa, 35 yung default sa lowbat. Tapos may usable sila ng 15%. Pero since di naman madalas run out dito, maximize na lang natin yung battery pack niyo. Pero pwede, kung halimbawa naman yung future na gusto niyo na may gano'n, may reserve power, pwede ka may i-remove. Pero kasi sa computer, basta nakakonect na sa internet, So, hindi mo na kailangan pumunta dito. Think. gagamot ka lang sa cellphone or sa laptop. Pwede naman. May papa-adjust kayo. Kasi kapag dumating yung time na madalas yung shutdown Yun, kailangan pwede. natin yun. Pwede yun, gano'n. 20, May reserve power. Pwede, pwede 50. Ikaw, ito naman restart voltage, restart percentage. Ito yung mag-resume yung pagtulong ng battery galing sa low watt. Pag nag-turn sa salas na tutulong na si battery. 50%. So ngayon, wala tayong baka kasi, halimbawa, nag-run out. Kasi seamless to, mamaya papakita ko po, magsasimulate tayo ng run out. Hindi nyo mararamdaman talaga yung kurap ng ilaw, TV. Hindi nyo mararamdaman nyo kasi UPS nga to, uninterrupted power supply. Malalaman nyo na lang kapag inabot kayo ng lobat ng battery. Yung pala, 3 oras na pala nakalikot ng run out. Akala nyo hindi gumana si battery. Kasi hindi nga tayo nagtira ng reserve power. Talagang sagad. Usually ganun. So, kaya minsan, may marinig na kayo sa kapitbahay, run out. Seamless siya. I mean, ilaw po kayo dito na nakakonect sa kontador nyo. Ito outlet lang. Saka itong ilaw. Sa inyo daw, sa bahay niya. Itong ilaw. Nagpatay tayo kagabi, naman natin. Yun, i-on natin mamaya sir, para pag katok natin ang Meralco mamaya, tignan nyo po yung ilaw po, hindi siya so dapat gano'n ang mangyayari. Ayun yung settings natin sa battery. Ito yung sineset ko pag ito yung pinaka-the best na maximize yung battery tapos ng solar panel. Usually kasi kapag nagtira tayo ng 35% lobat natin, cut off na yun. Minsan kasi sayang. Kumbaga, meron pa tanong magagamit. Saka, in the next day, mabilis agad yung charge si battery. Kasi,
May 35% ka agad eh, sa morning. Isagad na lang. Magandang settings lang mag-reserve kapag rainy season, may bagyo. May features din po siya na halimbawa, dumating man yung pagkakataon na rainy season, hindi talaga tayo makacharge through solar panel. Pwede natin sa set ng charge sa Meralco. Na-charge natin, pwede din siyang charger. Na-charge natin si battery na lang, baka lang makakarapis, sobrang dilim ng kulap, kalangitan, 20 watts lang, 20 watts. Pwede natin i-charge gamit o grid. So, bakit natin ginagawa yun? Halimbawa, for example, may news, balita, magbabrand out ganyan. Pwede ka natin mag-prevent, i-charge natin through Meralco. Yun nga lang, yun ay consumption. Yan. May ganun din siyang features. Charger, pwede din ang charger. Pero siyempre, pagka ganito naman naman, solar panel. Ganun lang yung cycle niya sir, daily, mag-harvest sa solar natin, susupply yung appliances nyo. Yung sobrang power, i-charge sa battery. Ganun din nangyari ngayon, 700 lang yung demand power ng bahay mo. Nag-harvest na ngayon na 3,900 at 1 DM. So yung sobrang 900 watts, 2,900 watts, sinacharge sa battery. Automatic yun. Ngayon ano mangyayari kapag experience naman yung harvest sa solar panel? Pagbabaga na pa sa solar panel versus sa demand ng bahay mo. Bawa ito 700 watts, makaharvest lang na 200 watts. Kukunin yung 500 watts sa battery, tutulong si battery. Ganun yung settings niyan. So ibig sabihin, hindi pa rin, wala pa rin magkakataon na makapasok yung bulan dito. Si battery sa solar panel magtutulong. So ganun yung settings niyan. So, imbis na sinacharge si battery, kukuha kayo siya ng load kay battery. Yes, Ang tulong. yes, pagka-under production pa yung solar panel. Ngayon, ano mangyayari kapag under production yung panel tapos 21% na yung battery mo? Daytime. Doon siya kukuha rin mo. Nakaset na rin yun. Wala kayong isuswitch on, wala kayong gagalawin na ATS. Full automatic, seamless, dadaan na yung kuryente ni Meralco, yung ano sa Meralco sa output sa bahay. Hindi pa punta sa bahay niyo. Seamless na daan. Walang kurap, walang kailangan manual. Full automatic lahat yan. So magiging ano nyo na lang dito, malalaman nyo kapag may problema. Kapag ito bilaw. Kasi ito, nakapatay. Bakit nag-switch na yun? Kasi pag nalobat si battery, at walang kargo solar panel, hindi pa rin iilaw si Meralco. Solar pa rin nakailaw. Iilaw lang yan, pag sira si inverter. Gagalaw yung ATS natin. Ibig sabihin, walang output papunta sa bahay. Tulad kahapon. Ayun, ganun yung makikita nyo. Mostly, overall output. Hindi papatok sa bahay niya. Ito yung off-grid. Dito nakapalik lahat ng bahay. Kasi ito yung grid connected, nakapalik yung Meralco. Inak namin. Yan yung apat na pumunta doon. So, bumalo, tapos bumalik. Tama. 3 point na, medyo makakulimlim din. Hindi sa patok sa 80%, pero malakas na din. May switch to dito sir, ilaw. Ito. Sige po sir, iwan natin, tapos pa-off natin si Meralco. Ngayon na mag-save ulit tayo ng brand. Foods, pasuya ko, pa-off ako ng breaker ni sir. Ang breaker ni sir yung 2 metro, ABC, dito ba? Okay ba? Ako lang. Kaya ako ito. Wala, kaya naman ako ganun. Tapos, EX to. Yung linya ni Meralco. Mag-o-apply niya, EX yan. Kasi parang brown out yung dito yun. Ngayon naman, simulation tayo ng brand out. Kunyari, bumagyo, naputol din niya ni Meralco. I-off natin yung breaker. Sige, off mo na. Pero may kuryente kayo, at saka may hazard. Ay, ilaw. 200 watts. Bumaba. Ano pa tayo ito? Or ano siguro? Baka malamig na yung room. Pero usually 500 watts ang yun. Aircon. Parang standby ba yan? Middle power niya. Lagay ko Siguro malamig na yung room. Pwede nyo double check siya. Tapos on nyo na rin po yung isang aircon. Isang
patay buksan mo kaya. Kasi yung area mo. Anong load mo? 100 watts. Nakasama itong ilaw. Electric pan. Sa inyo ba ito order na Oo, sa ano eh. Ilaw, electric pan. Na 400 po. Or 70 naman lakas. Yan mo yung kailangan mo. Lower mo siya. Kasi mo ito. Ah, sige. Tapos, ngayon naman, thermal scanner natin yung wire niya sir doon sa AC wire. I-on nyo si shower heater. Yun ko. Doon tayo sir. Tapos, ikaw, dito ka lang, tinan mo kailan yung mababasa mo natin. Di ba 1.8 yan? Mas ganito. Kapag ba natin po? 1.9. Then 1.91. Tignan mo kapag inom niya yung shower heater, ilan yung magiging din. Isama mo sa rating yung point na. Hindi, yung ano settings lang ma'am, yung typical na ganyan. Parang nasa 2 o'clock. 1 o'clock, 2 o'clock. Hindi na kailangan ito, wala lang ginagamit. Kahit 1 o'clock na lang. Ano ngayon? Ano kaya yung ano? Wala sir, naka-off si Miral ko eh. May 0 watts kayo. Eh dito din sa in-splice natin kasi yung piso. Wala pa. Hindi pa siya umiinit. Ito po, patugo tayo dito. Kuha ka nga namin. Cut mo muna. Kuha ka ng... Maluwag yung dito. Pero kaya nasunog din. Kasi kung makinig kayo. Yung breaker daw yung mas wala kasi wala pang kung hindi siya nagtuturo wala ngayon. Ako kasi. Kapag inom natin yan, kakaroon ka na reading dito pero mabababa lang. Yung self-consumption ng inverter. Ako na rin po. Isang reading. Anong reading dyan? Ano? Kanina ano inuman natin? 2 point ano? Kanina ano yung kanina? 2 point... Ilang kilowatt yung kanina? Anong 1.9? 1.9. Ah, 1.6. Yung inuwanan natin. Iwanan ko rito kanina to. Saan mo to? Iwanan kagabi? Sobre yung mga kasama ba? Sinasabi ko eh. Okay na. Hindi naman. Pero maganda magpa-upgrade ko kayo ng wire. Siguro naging cause ng pag-itim na wire, maluwag. Parang nang pinalas ko ito kagabi, medyo maluwag na ito sa kabila. Nakakakansin. Pero may ano, may ramdam ko naman yung ramdam. Tumataas pa? Baka bukas na yun. So, tuloy-tuloy lang yung galing. Nasa 1 o'clock position. Minute ko lang eh.
Yan ako. Ilan? 3.5? Ano? Ano? 3.6 to 1? Ha? Yan lang yung binuksan mo. Yan yung normal na settings ko. Sa 1 o'clock to. Try nyo nga sa 2 o'clock. Wala ka na ibang appliances. Induction. Ginagamit nyo yun. Sige pa, ano rin? Pag ano ka may tubig. Induction. Stress test tayo ngayon. Huwag mo patayin mo. Max test na. Kaya pagano natin ng buong bahay ni Sir, pure solar tsaka battery. Naka-off si Meralco. Pakita mo. Todo po. 2,000. Naka-off yung breaker ni Meralco. Pero pagbukas na rin, 2,000. Yung... Yung induction. Ano reading ngayon? PowerPoint? 45. 4.4 induction blower. Tama, nasa 1,000 watts siya. 2,000 watts ba? 2,000 watts or so. Pwede ba yun? Ba't parang hindi siya 2,000? Sa appliances siya. Baka reactive power yun. Ano reading ngayon? 4.62. May washing machine. Ha? Washing Sige, pwede. Kasi yun. Wala pa naman. Hindi man talaga umiinit pa yung wire mo. Pero ano yung ano mo? Meron ka naman sige, Lagi ano na lang? paanda rin mo yun. Lalo kasi yun, pag malamig, pag mainit na yung induction, automatic yun. Maano Mababa na? yun. Tapos pag ano ulit, tataas ulit. Under Ano ba yun? Induction ko kaya shower Ah. heater, Bigyan mo yung heater. ang mga may thermal, mga thermostat. Days lang. Sige, pasan mo. $4.50. Saan siya kumukuha? Solar panel o battery? Hindi niya alam. Kaya rin sinasabi, di niya alam eh, no? Kaya sir. 8 kilowatt, ang baba pa ng load nila eh, no? Umilaw na yung wire natin sir, pero 41. Normal temp pa rin. Kaya ba nila full load dun? Ito, nakita mo. Yung wire mo sir. 41. 42. Kita ba? Yung manipis na wire sa kaliwa kay sir, yung sa kanan niya sa amin. So, ang nadidetect na mainit ng thermal scanner, yung manipis, 42. Pero normal pa naman yung ganyang temp. Hindi katulad nito. Umabot ng 90. Sa kapitbahay niya, 97. Nagba 100. Sobrang Celsius po to sir. Mainit. may tagawa na ako, di ba? Sa access. Maganda yung ano natin dito. Termination. Sobra. May problem to. Yung A. Ito, mayroon to problem. 7, no? Limaw. Sorry ah.
Okay lang mo. 42. 42 degrees Celsius. Hinit na. Oo. 42. Nakabukas na yung ano eh. Pero ano lang naman yung... Hindi katulad dito, sobrang init. Parang ano lang siya, maligam-gam. Busing. Ako na yata natin ang appliances sir, no? Ito yung induction cooker. Kinakaya naman ng wire mo. Nakabukas na lahat. Although, hindi naman talaga namin sinasabi. Hindi naman talaga Sabay-sabay. sabi nila ganyan. Siguro kung cost ng pagsunog ng wire mo, yun ang itim. Lose contact nga dito. Bilog. Ano eh. Sa bagay, pagkalas ko kagabi, maluwag nga eh. Isa rin yung boss eh. Maluwag. Maluwag siya eh. Hindi na may maintenance. Pero tingnan pa natin, nasa sa inyo option niyo sir kung gusto niyo pa rin mag-upside. Pero better yun talaga. Malaki yung wire mo. Yan o, tulad niya, may gam-gam na. Pero hindi naman yung katulad nito. Mainit talaga. Yan o, init o, nakakapaso o. Pag tinagalan mo yung kamay mo, sobrang init na. Mainit talaga siya. Ha? Oo, ito na, sunog na nga eh. Taas na mga mo. Taas na. Ano? Mainit ba? Hindi kaya yan boss, pwede ka na magkape dyan. Kape talaga. Hindi may pwedeng milk tea. Oo boss eh, nasa heat. Wait, taas po, taas po. Taas po. Yan, pwede na sir, ano? Ay, sorry sir. Ano, on na natin si Meralco? Off mo na. Ay, yung pala. Sige, off naman ngayon si Meralco. Hindi, naka-off yan boss. I-out ko naman. On naman natin si Meralco. Wala pa yan kasi 15 seconds. Reconnection time from brown out. Machine na kuryente. Tignan mo nga doon. Ano reading ngayon? Basta mo pindutin kahit ano doon, open na yun. Ipaanda rin ko lang yung mga nakamaandar na. Hayaan nyo lang po sir. Testing lang tayo ngayon. Pero, siyempre kapag naka-solar na tayo, yung normal na gamit nyo pa rin. Within 2 months, makita natin yung best result. Pero wala namang ganun pagkakataon, sabay-sabay lahat yan. No? Wala namang ganun pagkakataon sa induction cooker, shower heater. Nagsasabay yung dalawang yan. Siyempre, yung isa yung nagluluto, yung action. Otan. Ang battery ay Par, tabi ka dyan par. Bading. Ha? Ano kasi boss? Iniwan nyo. Doon. Sino helper? Sablay talaga kayo eh. No? Magkano ito gago? 300. Di lang tayo mag-ahati dyan. Sablay talaga kayo. Nangangalay. Tanga. Okay sir. Okay na sir. Na-open na si Meralco boss. Dito na naman tayo, pupunta sa may inverter. Battery, tsaka safety device. 1.28 and yung bahay. Ito yung grounding. Ganda na magkakagawa oh. Ito pa ng pecha yan. Ilan boss, ilan? Okay, 6 kilowatt, 5.7, 5.4. Oh, taas ng Yung harvest oh. 5.4 kilowatt to. Hindi, ang harvest sa solar panel natin ngayon 3.5 kilowatt. So, kung tumutulong na si battery ng 2,000 watts, 100.
Naghahati na. Dahil hindi na ganun kalakas yung army sa solar panel, makulimlim, hapon na, tapos malaki yung load mo, tumutulong na si battery. Basta cut off nito 21%. So yun lang siya. 5.7 kanina eh, nag 5.7. Pitik lang, pitik. Yan normal to sir, may konting bumabalik micro-export, normal yan. Pero nawawala yan, yun yung nare-reading sa metro. May zero, ganyan. Sa export control yan. Para. Load charge na natin yan. Time of use. Charge pa rin. Okay na lang yun. Discharge. Nakaliwag na sa plastic wag na. Pwede na siya. Kahit na yun off muna na. Sayang yung person body. Okay, normal naman na yung temperature, yung export control, tapos function naman. Sayang yung ano, tawag dito, charge. Kahit sa akin ko lang buksan niya, kung ano gagawin niya ngayon. Pwede nyo. Pop-off muna yung shower heat, induction tube. Okay, tinignan na naman yung peak load niya, kung paano supply ng solar. Tinesta niya. Ito naman yung temperature. Ako, okay po yan. I-check lang natin nila dito. Ito rin naman yung wire doon. Kung doon sa lapanan, okay din. Battery cable, okay din. Ibig sabihin ko sa APS. Kaya ito, normal power. Ito, reserve power. Ibig sabihin, sa ETS kasi meron siyang priority switching. Ang priority niya lagi, si N, si normal power. Kapag may nadedetect siyang voltage dito, dito talaga na-approve. Kahit may power din dito sa kabila. Okay, halimbawa parehas kami 220, meron ko, tapos wala. Parehas kami 220 volts. Ito yung priority niya si normal power. Pumupunta lang tayo ng reserve power, pag hindi niya na-detect si 220 sa normal power. Yun ang sabihin niya, normal power, reserve power. Yan lang siya. Pero lagi siya nakatulong sa normal. So yan Which is solar natin. hindi yung nagiging basis nitong dalawa. Yes, tama. So, halimbawa, ito natin yung upgrade ni solar, may upgrade na rin doon. Hindi mawala yung 220 volts dito. Babalik sa kayo reserve power kasi may nadidetect sa 220 volts dito. Pero kung walang 220 volts dito, tapos kinat natin ito, dyan lang siya. Nakaturo. Wala naman siyang pupunta sa reserve power kasi walang power. Dyan lang siya. Basta lagi siya nakaturo sa N. Name natin, so. Yes. 1.8, yan na yung ano mo ngayon dyan. Ako, mga appliances dyan. Kaya ka dyan siya. Compare ko na lang yun. Tot. I-charge lang rin yung battery mo sir. Tot. 1,560 watts. Tot. Ito naman, may ginang rito. CSG charging. Tapos ito, kung gagawin ko yung protocol,
pilo. Parang sport type pilo. Kasi Mas pagod. Kahit kabit inverter lang nakakapagod. bagod din boss no. Pauwi Ma'am, na thank you nga po. pala. Ma'am, Sir, thank you thank po. Bye-bye. Salamat po. Pauwi na kami ngayon ng Teresa. Di, Thank you sa tip. nadaan pa tayo sa Binondo, Maynila. Ano nadaan natin tong boss? Dadaan natin yung mga battery breaker na order na 30 pieces. So, model kami ng battery na 30 pieces. Ang dami namin install ngayon. Natapos na kami dito ngayon, yung nagka-problema ngayong battery terminal. Talagang yung version na yon, yung model, mahirap talaga tanggalin yung battery tornilyo. Kaya siguro, naisip kong way bago i-install yon, marami pa kasing pagkakabitan ng 8 kW. Bubuhayin namin yung mga thread ng tornilyo ng battery sa port, battery terminal, yung bus bar. Kasi may something error dun sa may pang naman kami, may pang hand tap naman kami, pambuhay ng thread ng mga ganun. So yun yung ginawa ko kanina. Kasi kung iaasa ka ulit dito sa cameraman ko na to, baka maputol po ulit. Babalik ulit kami, pangatlong inverter na. Mabigat ang kamay nito Mabigat ba kamay mo? Para kasi roda. Diyan ito boss. Yung ko malakas lang yung torch ko boss. Buti na lang, tinawag mo ako. Kung hindi, kung tinuloy mo na naman yun. Hindi boss. Mahigpit ulit yung bagong dala namin. Pero okay na ngayon. Buti meron kami tools na hand tap, yung pang retread, pang buhay ng thread. Hindi naman talaga siya malaking issue. Pero kung di mo mapapansin at basta-basta ka lang mapuputol mo talaga yung ulo ng tornilyo. Pag hindi alam boss no, maaaring masira ulit. Kapag hindi kasi lupit ko yung magtatanggal. Yun be professional. Kapag lalagyan nyo ng pagmamahal yung pagtanggal ng tornilyo. Yun. Pagmamahal, hindi yung putol. Alalayan mo, gagamitan mo na konting lakas at saka pagpamahal nga. Yun. Ang masasabi nyo guys. Swift to unlock. Ayun Tot, pakita ka Tot. Kaya kasama namin, 3 na kami ngayon. Napakita mo naman yung Ito. anong merienda? Kasi Angel's Burger. hindi, yun? Minute burger. Burger yan. Anong merienda? Minute burger. Anong tanghalian? Jollibee. Yun. Papunta kami ngayon sa... Tanghalian hapon na. Hindi, kanina boss, kumain tayo Jollibee, di ba kanina? Jollibee boss, di ba? Oo. So ngayon, palis na kayo. Pumunta na kami sa supplier. Supplier ng mga materials for solar. So ngayon, peace out. Dito kami ngayon sa Maynila. Ito. Punta kami sa Maynila ngayon. Yan. Gamit namin ang pinakamamahal ni boss na sasakyan. Boss, magkano na kinita ng sasakyan nito? Milyon na ba? Ayan nakasulat na kayo. Ayun 6924 pesos. Yun ang kinita ni boss. Yes. Wala lang yung M sa dulo. Pero kay M pa nga 1,000 tsaka million pinagsama. Yun.